Pag-usapan na po natin itong banat po ni VP Sara Duterte. Kasama ba yung sinatak pasok para sa Duterte? And what's your comment on this? If you want? Oo. Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Yun eh. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Ayan na, ang pasabog. Yun. Gago! Meron daw, alleged na namatay na isang mayamang angkan diyan sa Jamaica, diyan daw sa isang hotel. At kasama daw doon si First Lady Lisa Marcos. Naku po, patay tayo dyan. Madam Lisa, kaano-ano nyo yun? Ano ginagawa mo doon sa loob ng namatay na Pilipino na mayaman diyan sa hotel, at dahil daw sa overdose? Naku po, patay tayo. Sana nakasama siya, no? I mean, sandali, linawin ko lang, maigi. Nakasama siya doon sa imbestigahan. Yon. Nililinaw natin. O, NBI nililinaw ko Wala po ako sinasabing makasama siya doon sa namatay. Ang sinasabi ko, makasama siya na maimbestigahan. Ayun. Gago! Linawin mo, Banat Bay. Baka mamaya niyan, mag-init na naman ang ulo ng mga animal na yan. Anyway, yun baka makasama siya sana doon sa investigasyon. Kasi pag nakasama po siya doon sa investigasyon, ay, alam mo naman sa Amerika, sa Amerika po, kahit anong katungkulan mo, talaga maiimbestigahan ka dyan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kasama daw siya doon sa police report na naandun ang pangalan ni Lisa Marcos. Naku, yari. Anak ng wewe, oo. Kahiya-hiya yun, no? Hindi, eto if this is true, assuming this is true, di ba? Mantakin mo lalabas dun sa police report, sino mga kasama nitong namatay sa overdose? Lisa Marcos. Kaano-ano nito yung maraming sapatos? Si Amy Marcos. Ay, di pala si Amy. Sorry naman. Si Imelda. Ano yan? Daughter-in-law. Daughter-in-law? So, ibig sabihin ba ganun? Ang alam namin, ang anak niya ay presidente. So, ano siya? Siyempre, English speaking yun. Sasabihin ng yung police. Then, therefore, who is she? Is she the wife of the President of the Philippines? Yes, Your Honor. Biglang gaganon ngayon. Wow! Imagine that. Imagine that. The wife of the President of the Philippines is together with the person who died of overdose. Ang sagwa nun, Brad. Assuming na kung totoo, hindi pala assuming, what if totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte? Diba? Yan ang tanong diyan. Ngayon, dapat magpaliwanag. Diba? Dapat magpaliwanag kasi sinasabi nung iba, may mga nagsasabi, hindi, pag ikaw ang nag-akusa, ikaw dapat ang magpatunay. Tama po yan. Walang problema po diyan kung ikaw ay isang private citizen. Pero kung ikaw ay parte ng gobyerno, sasabihin mo naman, hindi naman private citizen naman po yang si First Lady, dahil hindi naman po siya ang presidente.
Wala rin po siyang katungkulan sa gobyerno. Still, the mere fact that you are the wife of the president, the highest official in the Philippines, aba, magkaroon ka na lang ng kusang loob, ika nga, para bagang delikadesa, na sabihin, hindi po ako yan. Yan po ay kapangalan ko lang. Yan po ay, ako po ay Lisa Araneta Marcos. Yan po ay Lisa Rodriguez. Hindi, kasi di ba Araneta tapos Rodriguez. Baka mali kasi yung... Huwag na nga, Lisa Araneta Marcos. Yun po ang pangalan ko. Oh. Yang nandyan ay si Lisa Cubao Marcos. Alimbawa lang. Di ba? I mean, dapat yun ang sabihin mo, di ba? Dapat po ikaw ay maging transparent kasi napakahalaga ng iyong kalalagayan sa Pilipinas. Ikaw ay asawa ng presidente. So therefore, I conclude, if the accusation is true that you are there, what are you doing there? What are you doing there? Nane? What are you doing there? Ibig sabihin, you are part of the friendship. Part ka ng barkada ng mga gumagamit. Yan. If. As in, if the picture paints 1,000 words. Hindi. If you are part. Yun yung kung ikaw. Kaya nga dapat, simple lang. One denial and say, no, I was not there. No. Ang problema, pinasagot mo na naman si Aling Claire. Si Aling Claire, yung magulong kausap. Si Aling Claire, yung nga. Yung lutang. Pambira. Kung yan ang laging sasagot sa inyo, ay nako po. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Nako, marami daw nakakalat na Coca-Cola. White substance. Baka naman Madam Pulburon lang po yo. Baka naman may daladala si First Lady na Goldilocks o kaya Red Ribbon na Pulburon. Hindi naman kagad ibig sabihin nung Coca-Cola na yun. Di ba? Baka lang naman. Hindi ko sinasabi. Baka lang Pulburon po yun. What do you think? Basta ang sabi diyan, white substance na sinasabi di umano ay Coca-Cola. Ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang bigla daw, after daw noon, yung pangyayari na yon, yung bali-balita na yon, abay biglang kinidnap si PRRD. Sa madaling salita, may pattern. Di ba? After busisiin yung budget, in-impeach si BP Sara Duterte. After nitong cocaine issue na ito, biglang kinidnap si PRRD. Di ba? Na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman. Grabe no. Tama. Pagkatapos nung kapalpakang 20 pesos, alam mo sobrang palpak nung 20. Kung sino mang animal na nagsuggest niyan sa Pangulo o kung idea man niya ni Marcos, ay sobrang palpak. Whatever angle, ano mang anggulo mo tignan, palpak yung 20 pesos na bigas. Bakit? Mantakin mo nasa isang lugar. So ibig mo bang sabihin, ang anak lang ni Marcos ay yung mga taga Cebu. Doon pa lang sablay na sabihin na natin, let's all assume na sinasabi niyang 20 pesos na bigas ay isang promise fulfilled.
Okay, yan yung sinabi nila eh. Promise fulfilled daw yung 20 pesos na bigas. First of all, kung promise fulfilled dyan, ikaw mismo, kinontra mo yung sinasabi mo. Ano ba yung sinabi mo? Sinasabi mo na hindi ko pinangako yan. Ang sinasabi mo, aspiration mo lang yan. Ibig sabihin, pangarap mo lang yan. Okay? At dinideny mo na pinangako mo may 20 pesos na bigas. So doon pa lang, conflict na kagad yung conflict statement na kagad, nagko-contradict na siya sa isa't isa. Second, kung bakit doon lang sa isang lugar, ibig lamang pong sabihin nun, hindi talaga na-fulfill yung sinasabi mong 20 pesos na bigas sa Pilipinas. Sana ang sinabi mo, 20 pesos na bigas sa Cebu. So doon, pangalawa, palpak na naman. Pangatlo, biglang isang araw lang, opening lang. Ang inang yan. Hindi mapapamura ka talaga eh. Hindi ko minumura si Marcos mapapamura ka bilang expression mo na tangina, ano to, ginagago nyo ba kami? Mantakin mo, opening. Okay, ito na ang 20 pesos na bigas. Sabay, bukas wala na yan